nakauwi ako with magsabi rin kayo ng kami! Yay! Barkadahin ko muna ang mga pamangkin ko for tonight's video. Manonood kami ng Liga Basketball sa barangay. Hala! 20 ka! Ay, 20 yan. Ano ba kayo? Sobrang happy ako dahil nakauwi ako for today's video at lalakad kami papunta sa plaza para manood ng basketball material. At ipatalo yung mga Hang out with Tita and Malaylay ang... Ay, mag-uwi tayo bago mag-ano ha. Kaya ang bag mo bukas. Hala, ang ganda. Hours later. Uwi na kami. Nagabihan na kami. Lolo. Nainis ba ako mama dun sa babae na yun? Bakit ka man nainis doon? Ako din nainis doon. Di ba? Ay, kung i-post mo yan, hindi rin tayo yung makukulong. Sila lahat din. Ay, hindi yan sila makukulong. Doon na sa barangay si Kapatupeng. Bawal nga daw kasi maglaro doon yung bata. Yung pang una, sabi niya, may maganda ng mga kapatid na mga kuya. Sayang. Nanalo ako 70 tapos nabawi din yung kalahati. At least panalo ka pa rin. 20 sa inyo. 20, 40. Wala, 40 pala yung panalo ko pala napunta lang. Malamig. May malamig. Sino na? May maganda pa kaya? Hindi lang pa kaya? Saan nadampot yung baso na yan? Inugasan ko rin to. Ay naku. Nauhaw na ang mga bataan. Gabi na. Pwede yung tapakan? Eh, siyempre walang tubig maglabas kung hindi tapakan yan. Oh. So, masira nyo. Galitan tayo. Ah. Gusto niya daw maligo. Mag-drive na ako ng truck tabi. Uwi na kami. Balala ko sana. Balala ko nga sana kung hindi ko naman yung bangko na eh. Ano, yung baritis na. Kanila? Yung ganda yung lunas eh. So, anong paboritong drug nila? Roma. Uy, may pipe! Yung tirak sininaga. Ang ingay naman ng mga kasama ko. Kaingay? Ligo! Piso na lang to, syempre. Oy, dalian nyo na. Gabi na. Dito! Hindi, akin na to, okay? Thank you very much. Thank you very much. Dito! Piso na lang nga. Madilim pa yung lakaran natin. Wala tayong ilaw na malakas. Shh! Huwag na maingay. Tingnan nyo, oh, madilim ang lakaran natin pa uwi. At least maganda. Isa lang yung light na nakikita ko. Motor siguro yan. Shh! Huwag na kayo maingay. 6 hours later. Morning! Lakad na naman! So, ngayon ay naglalakad po ako. Pabalik sa aking trabaho. Naka-backpack na ako. Kasi sa karton ko lang nilalagay yung damit ko nakaraan nung nasira yung bag ko. Kaya ngayon naka-provide na ako ng bagong bag na lalagyan ng damit.
Grabe, buhay na buhay ang mga damo. Nakaraang tuyong-tuyo na yan. Tapos nung umulan, para silang nagsibol na green lahat ang kapaligiran ulit. Wala kang makitang dry na damo. Patay na damo. Lahat sila buhay. Uli. Medyo nai-stress na naman ako. Very light. Kasi sabi ng nanay ko, kailangan daw ipa-CT scan yung ulo ng tatay ko kasi nga madalas sumasakit. Tapos sabi ng doktor, ipa-CT scan daw, baka meron siyang problema din kung bakit, baka isa daw yun sa cause kung bakit siya nagsusuka ng dugo kasi nakapa-x-ray na siya, nakapa-x-ray negative yung resulta. So baka daw may ibang cause yung pagsusuka niya ng dugo. Tapos madalas kasi sumasakit yung ulo niya. Kaya tapos ang problema ko pa, dahil isa na lang ako, wala na akong kapatid sa tabi ko, yung nanay ko senior citizen na rin, kailangan ko siyang i-guide. Hala, nakakita ako nito kailangan ko siyang i-guide sa mga biyahe-biyahe niya kasi minsan tumatawid siya ng kalsada ng parang wala sa sarili. Sabi ko kanina, binibiro ko siya. Ang mga malalaki na ang mga apo mong pinalaki. Kaya nga layo-layo na ako mag-explore na ako kasi malalaki na yung mga apo mo na pinalaki na pala malaki na sila. Dati hindi ako makagala-gala, hindi ako makalayo-layo kasi lagi kong iniisip sila, maliliit pa sila, wala kang katuwang. Ngayon nagstay ako sa kanila, ngayon dalaga na sila, mga na, ako na naman ang mag-explore, maglayo-layo, enjoy ko naman ang buhay ko. Hindi pa rin nahihahatak pa rin ako, ang puso ko nahahatak pa rin pabalik kasi hindi mo rin maasahan sa lahat ng bagay yung mga apo na naglaki. Tapos lahat yun sa akin na lang yun, hindi ko na yun sinishare sa mga kapatid ko kasi nag-aaway lang kami. Nagmumukhang masama lang ako, kontrabida, pangit ang ugali. Kaya di na lang ako magsabi na yung nanay ko talaga kailangan niya ng kasama, mag-asikaso ng mga papel para masitiskan ang tatay ko. Pero mag-isa na lang ako kasi ang dalawa kong kapatid ay may mga asawa na, may sarili ng buhay. Ang mga ganyang sitwasyon, ibabalik nila yun sa akin kasi sasabihin nila, ikaw ang dyan, ikaw ang walang dyan. Ganun. Kaya minsan naisip ko kung magpunta kaya ako sa malayong lugar, sa labas ng Pilipinas. Pala yung cellphone ko, kaya pala nagadilim. Para ako na naman ang may karapatan magsabi sa kanila ng kayo ang dyan sa Pilipinas, kayo ang nandyan, kayo ang dyan sa Palawan, kayo ang dyan. Ako naman kaya, ano kayang maramdaman nila pag ako ang nagsabi ng gano'n na naman.